Jesus' name, Amen. Ngayon po ay nais ng Panginoon na ipaalam sa atin kung ano ba talaga ang dapat po natin gawin sa ating buhay. Una po, ayon sa ating binasa sa verse 20, sabi po dito, balikan ko po, iyan ang ginawa ni Ezekias sa buong Juda. Pawang mabuti, matuwid at tapat sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Ang mensahe po ng Panginoon para malaman po natin at hindi po tayo maligaw sa lahat ng ating ginagawa at hindi po tayo madaya ng kaaway ng Satanas, dapat alam po natin ang dapat po natin gawin everyday pagkagising po natin sa umaga. Para the whole day, buong maghapon at kung dumating man ang buong magdamag, nandun pa rin po tayo sa katuwiran, kabanalan, katulad po ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Ano po yun? Sabi po dito, ano ang ating ginawa? Ayun po yung title na ating pinag-uusapan. Kung tayo ang tatanungin po ngayon ng ating kapwa, ng Diyos, ng leader po natin, ano ang iyong ginawa? Maaaring may isasagot po tayo, pero merong nais ang Diyos na dapat po natin gawin. Una, sabi po dito, para sa iyong kapwa. Ang tanong, ano ang ginawa mo para sa iyong kapwa? Marami po tayong pwedeng gawin para sa ating kapwa. Kung sila ay merong bisyo, pwede po natin silang tulungan na makaalis o sa pagkaalipin sa kanilang bisyo. At kung saan man sila nahuhumaling na alam natin mapapahamak po sila, meron po tayong pwedeng gawin. Una, sabi po dito, gumawa ng mabuti. Ano po ang pwede po natin gawing kabutihan para sa kanilang buhay? Yung mabahaginan po natin sila ng salita ng Diyos, ito ay isang mabuting bagay. Lalo na kung meron silang pangailangan na ibigay po natin sa kanila ito. Lalong mas matindi at mas maayos at mas mabuti para makatulong po sa kanilang buhay. Ngayon, marami pong mga kaprojen, maaaring kung ano-ano lang ang kanilang ginagawa. Baka meron pang mga kaprojen dyan na nahuhumaling pa rin sa mga maling gawain. Ano po ba ang mga maling gawain? Marami po yan. Andiyan ang ambisyo, kasalanan, at marami pa pong iba. Kaya naman, hindi aksidente kundi plano ng Diyos, lahat po tayong nanunood ngayon at nakikinig na mensaheng ito, kung tatanungin tayo ng Diyos, ano ang iyong ginawa? Alam niyo po, salita ng Diyos, ang sabi po doon, kapag ka alam natin ang mabuti at hindi po natin ginagawa, ito po ay kasalanan. Alam niyo po, ang kasalanan ay hindi lamang paggawa ng mali o kasalanan na kung saan labag sa kalooban ng Diyos. Kapag ang mabuti o alam nating matuwid ay hindi po natin ginagawa, ito po ay malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya naman, kung alam po natin ang mabuti, dapat po gawin po natin ito. Nawa, nagkakaunawaan po tayo mga kaprojen. Kaya naman, sa oras na ito, tinuturuan po tayo ng Diyos katulad ni King Ezekias ng Juda. Ang ginawa niya, sabi po dito, natala, ang ginawa niya ay pawang matuwid sa harap ng Diyos. Pwede rin sa harap ng ating kapwa. Pagka sinabi pong matuwid, tayo po ay umaalis sa kalikuan ng ating buhay. Ano po ang mga liko? Ito po yung mga daan ng ating mga paa na kung saan papunta doon sa kapahamakan. Ayaw ng Panginoon na manatili ka rito, kaprojen. Ang gusto ng Diyos, tuwirin natin yung kanyang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya naman hindi pa huli ang lahat, kundi tayo ay binibigyan lagi ng pagkakataon na kung tayo ay lugmok at lublog sa mga maling gawain, likong gawain, nais ng Diyos katulad ni King Ezekias yung matuwid na buhay. Kaya naman, nais ni Lord, ituwid po tayo sa araw na ito at ang ating buhay ay magiging mabuti. At makikita po natin ang Diyos, sabi po dito, hindi lamang matuwid, kundi sabi nga po doon, ginawa niya ang mabuti. Ang paggawa ng mabuti at gawa ng matuwid ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Tayo din mga kaprojen, ito po ang dapat po nating gawin sa ating kapwa. Pawang mabuti, pawang matuwid. Ulitin ko po, pawang mabuti, pawang matuwid. Yung maibahagi ko po sa inyo na nais ng Panginoon, everyday ng ating buhay ay gawin po natin ang mabuti at matuwid sa ating kapwa.
mabuti na kung saan ay nakalulugod sa ating Panginoon, at matuwid na kung saan tayo ay hindi na namumuhay sa kasalanan. At pangatlo po, sabi po doon, gumawa ng katapatan. Ito po ang napakahalaga. Ang katapatan ay nais ng Diyos na maisabuhay po natin at gawin po natin. Kasi pagka po ang ginawa po natin ay bawang kabuktutan, kasinungalingan, at pandaraya sa ating kapwa, hindi po nalulugod ang ating Panginoon. Ito po ay labag sa kalooban ng ating Diyos. Ulitin ko po, para tayo ay, kung tanungin man tayo ng ating kapwa, ng ating Diyos, sa tamang panahon, ano ang iyong ginawa? Lakas loob natin sasagutin na gumawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa, gumawa tayo ng matuwid para sa ating kapwa, at gumawa tayo ng katapatan para sa ating kapwa, lalo't higit sa ating Diyos. Iyon po mga kaproject ang mahalaga pong mensahe sa araw pong ito. Yung paggawa ng mabuti at matuwid at may katapatan, ito po yung nakalulugod sa ating Panginoon, at galak na galak ang ating kapwa pag ito po ang ating isinagawa. Ang ikalawa po, kung tatanungin po tayo kung ano ang ating ginawa, ikalawa po na mahalaga na dapat po natin gawin ay yung para sa Diyos. Nagawa po natin ang para sa ating kapwa, dapat may gawin din po tayo para sa ating Panginoon. Paano po ito? Sa verse 21, sabi po dito, hinanap niya ang Diyos at sinunod na mabuti ang kautusan sa paglilingkod niya sa bahay ni Yahweh. Ikalawa po ay yung gawain po natin para sa kaharian ng Diyos, o ang para sa ating Diyos o para sa ating Panginoon. Paano po ito? Una, sabi po doon, ang ginawa po ni King Ezekias nang siya ay hari ng Juda, una pong ginawa niya ay hinanap niya ang Diyos. Ngayon po mga kapatid, marami po tayong hinahanap. Ano po ating hinahanap? Maaaring pera, maaaring girlfriend o boyfriend. Tama po ba mga kaproject? Maaaring trabaho, o maaaring kung ano man ang mahalaga sa ating buhay. Alam niyo po, merong pinakamabuti at mahalaga sa ating buhay. Kapag ito ay ating natagpuan, ano man ang kakulangan sa ating puso, sa ating buhay, makukumpleto ang ating buhay, ang ating pagkatao, kapag, sabi po dito, ginawa ni King Ezekias, hinanap niya ang Diyos. Yun po ang good news mga kapatid. Kapag ka ang Diyos ang ating inuna, according to Matthew chapter 6 verse 33, sabi po doon, kung unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin. Ulitin ko po, in Matthew chapter 6 verse 33, sabi po doon, kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag po sa atin. Alam ko po, marami po tayong hinahanap. Baka naghahanap ka ng bagong cellphone o ng kung ano pa mang bagay. Alam niyo po, ang solusyon ay nasa ating Panginoon. Ano po ang dapat nating gawin? Ano ang ginawa mo? Dapat po nating gawin ay hanapin natin ang Diyos. At madali lang pong mahanap ang Panginoon. Sabi niya sa kanyang salita, ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ang humihingi ay binibigyan. At ang humahanap ay nakakasumpong. Ganun po kabuti ang Diyos mga kaproject. Kaya hindi nagkamali si King Ezekias kahit na siya ay magkaroon ng malubhang karamdaman, alam niyo po, nasolusyonan ang kanyang matinding karamdaman. Additional 15 years ng kanyang buhay ang idinagdag ng Diyos. Why? Kasi hinanap ni King Ezekias ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Alam niyo po, kapag ka po tayo ay nananalangin every 6 a.m. and 6 p.m., nasusumpungan po natin ang ating Diyos. Nakakatagpo po natin ang ating Diyos. Kaya ang dapat po natin gawin ay hanapin ang Diyos. Ikalawa, sabi po doon, naglingkod sa Diyos.
Ang ginawa ni King Ezekias ay naglingkod po sa Diyos. Hindi lamang po siya basta nilikha ng Panginoon para mabuhay sa mundong ito. Hindi lamang po basta siya naghari, kundi hinanap niya ang Diyos at pinaglingkuran ng Diyos. Alam niyo po, wala nang pinaka magandang karanasan sa buhay ng tao kundi ang paglingkuran ng Diyos. Alam niyo po, ang pinaka mabuting naranasan ng tao ay yung magkaroon siya ng opportunity na maglingkod sa ating Panginoon. Kakaiba ang mararanasan po natin. Kaya naman, paano po natin paglilingkuran ng Diyos? Katulad ng mga nauna, sabi po doon, gumawa ng mabuti, gumawa ng matuwid, at gumawa ng may katapatan. Yun ay sabi ng ating Panginoong Kristo, kung ano yung ating ginagawa sa ating kapwa, yun ang ating ginagawa sa ating Panginoon. Uulitin ko po, paano po natin mapaglilingkuran ng ating Panginoon? Kapag sabi ng ating Panginoong Kristo, kapag ginawa natin sa ating kapwa ang matuwid, mabuti at may katapatan, sabi ng Panginoon Jesus, ito ay ginawa natin hindi lamang sa ating kapwa, kundi para sa ating Panginoon. I hope and I pray na nagkakaintindihan po tayo mga kaproject. At ngayon po, siyempre kung meron po tayong ginawa para sa ating kapwa, para sa ating Diyos, ang tanong, ano ang ginawa mo para sa iyong sarili? Ulitin ko po, ano ang ginawa mo para sa iyong sarili? Sabi po dito sa verse 21c, basahin ko po, sabi po dito, buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Uulitin ko po, ang good news na iniiwan po sa atin ng Panginoon. Sa verse 21c, buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Alam niyo po, sa mundo, ibigay po natin 100% ang ating lakas, galing, talino, husay, o kung ano man ang capable natin. Alam niyo po, lahat po yon useless, baliwala, walang saysay, walang kwenta, walang kabuluhan. Pero pagka ang buong lakas natin, ang buong isip, ang buong puso, ang ating buong pagkatao ay sa Diyos po natin ibinigay, ipinagkaloob, at naglingkod po tayo sa ating Panginoon. Sabi po doon ang good news, ano ang ginawa mo para sa iyong sarili? Sabi sa verse 21c, sabi po doon, buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Alam niyo po, mapalad po tayo. Kung nais po natin tayo ay magkaroon ng knowledge, wisdom, talent, skills, buong sikap, buong puso at buong pagkatao po nating pagsumikapan na magawa po natin ang katanungan pong ito. Ang katanungang iniiwan po sa atin mga kaprojen ay, ano ang iyong ginawa? Alam ko po, busy po kayo, pero tinatanong po tayo sa araw na ito, ano ang iyong ginawa? Ngayon, kung wala, nakakalungkot. Kung meron, ano ito? Kasi, kung tatanungin po tayo, ano ang iyong ginawa? Reality check. Kung tanungin po tayo, ano ngayon ang iyong ginawa? Alam naman natin, everyday ay kailangan po natin magbasa ng salita ng Diyos. 3 chapters a day kung matured ka na at kung leaders ka na. Pero kung ikaw ay bago pa lang, pwede sa'yo ang verse by verse o chapter by chapter. Kaya naman, ang tanong, ano ang iyong ginawa? Nakakapagbasa ka pa ba ngayon ng Bible, ka-project, o ng salita ng Diyos? Ngayon, kung hindi, ano ang ating dapat gawin? Ngayon, ang tanong pang isa ay, ano ang iyong ginawa? Nananalangin ka pa ba? Ngayon, kung hindi po natin nagagawa, meron po tayong naka-schedule o hindi na nga po schedule. Dapat po ito ay talagang lifestyle na po natin ng manalangin. Every 6 a.m. and 6 p.m. At bukod pa po doon, meron pa po tayong personal prayer. Ang tanong, ano ang iyong ginawa? I hope and I pray na hindi po ito pahirap sa atin mga kaprojen, kundi ito ay kaligayahan na po natin everyday na gawin ang mga bagay na dapat po natin gawin. Marami pa pong itinatanong sa atin ang
dapat po nating sagutin. Ano ang iyong ginawa? Nakakapag-cell group ka pa ba? Ang tanong, nakaka-attend ka pa ba ng online Sunday celebration? Ano ang iyong ginawa? Marami pong tanong na kung saan baka ikaw din ay under ka pa sa training o sa equipping tracks o sa paglago mo o schooling para lumago ka sa iyong spiritual na buhay. Ano ang iyong ginawa? Baka nasa life class ka na o magla-life class ka, magde-Destiny 1 o Destiny 2 ka na. Alam niyo po, ito po mga ongoing schooling po natin para po tayo ay mag-mature. Alam niyo po mga kaproje, napakahalaga po nito na katanungan pong iniiwan sa atin ng Panginoon. Kahit si Brother Benji po, ay ini-evaluate ko rin po sa aking buhay kung ano ang aking ginagawa. Alam niyo po, marami po tayong tungkulin everyday ng ating buhay. Minsan maaaring tayo ay nalilito, nalilibang, at nadadaya ng kaaway ni Satanas. Pero ang nais ng Diyos, kapag ka po tayo ay humarap sa pagsagot na kung ano ang ating ginawa, masagot po natin ng matuwid na hindi I, O, U. Hindi po ganon. Dapat po ay masagot po natin ng buong puso na may katapatan at makikita po ng Diyos na ginagawa po natin ang kanyang kalooban. Kaya sa oras na ito mga kaprojen ay kina-challenge po tayo na mensahe ng Diyos. Ano ang dapat po natin gawin? Kaya nawa sa ating panonood dito ng online streaming ng Progen, mga kaprogen, ay inyo pong ma-enjoy every Saturday na kung saan ay dito po natin maranasan ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos, na kung tayo man ay lugmok at nasa kahirapan at nasa kawalan, makabalik po tayo sa mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Kung tanungin man tayo, ano ang ginawa mo, ay tayo ay lakas loob na sasagot na ginawa ko ang lahat para ako ay umunlad. Hindi lamang tayo unlad sa ating karunungan, kakayanan, kundi tayo ay paunlad din sa ating buong pagkatao ng ating Panginoon. Katulad ni King Solomon, nagkaroon siya ng wisdom. At marami pang mga lingkod na kung saan ginamit nila ang kanilang buhay para kung dumating man ang katanungan na ano ang iyong ginawa, wala silang regret sa kanilang buhay na talagang buong puso, buong sikap nating ginawa ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa oras na ito, pagpalain po tayo ng Panginoon.